Pinahusay ng China ang mga pasilidad ng radar nito sa The Big Three o sa mga malalaking outpost ng China sa Mischief Reef, Subi Reef at Fiery Cross Reef kung saan nagkabit ito ng mga bagong electronic warfare para umano sa walang kapantay na saklaw ng ISR o Intelligence, Surveillance and Reconnaissance sa South at West Philippine Sea. Alamin na buong detalye mamaya. At sa update naman sa patuloy na bakbakan ng Cambodia kontra Thailand, abay winasak ng Thailand ang mga imbaka ng armas ng Cambodia. Napag-alaman din ng intelligence ng Thailand na gumagamit umano ang Cambodia ng mga rocket na gawa ng China. At mga barko at eroplano ng Amerika at Pilipinas muli na maglayag sa West Philippine Sea na nagbibigay diin sa ibinabahaging pangako ng dalawang bansa sa pagpapanatili ng katatagan, seguridad at nakabatay sa mga patakarang internasyonal na kaayusan sa rehiyon ng Indo-Pacific. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Nagsagawa ang China ng mga pangunahing pag-upgrade sa mga sistema ng electronic warfare at surveillance nito sa mga pangunahing base nito sa Spratly Islands upang palakasin ang mga kakayahan nito sa paniniktik sa West Philippine Sea. Ayon yan sa isang American think tank. Ang mga satellite image na sinuri ng Asian Maritime Transparency Initiative ay nagpapakita ng mga bago at pinahusay na pasilidad ng radar, mga antenna field at pinatibay na mga instalasyon ng electronic warfare sa The Big Three o sa mga outpost ng China sa Mischief Reef, Subi Reef at Fiery Cross Reef. Binibigyang diin ng mga pag-upgrade na ito ang katotohanan na ang isang pangunahing tungkulin ng mga basing ito ng China ay ang magbigay ng walang kapantay na saklaw ng ISR o Intelligence, Surveillance and Reconnaissance sa South at West Philippine Sea na sumusuporta sa mga operasyon ng Coast Guard at PLA Navy ng China sa panahon ng kapayapaan at nagpapahintulot sa China na tutulan ang paggamit ng electromagnetic spectrum ng iba kung sakaling magkaroon ng tunggalian o digmaan. At sa update naman sa patuloy na bakbakan ng Cambodia kontra Thailand, patuloy na tinarget ng F-16 fighter jets ng Thailand ang mga pasilidad ng militar ng Cambodia na naglalaman umano ng mga long-range artillery. Ito ay matapos malaman ng surveillance ng Thai na ang mga rocket kabilang ang isang variant na gawa umano ng China ay ginagamit ng Cambodia upang tamaan ang mga sibilyang lugar. Ayon yan sa isang opisyal na militar ng Thailand. Sinabi ng opisyal ng Thailand na bukod sa mga tangke ay gumagamit umano ang Cambodia ng dalawang klaseng rocket launcher, ang BM-21 na dinisenyo ng Soviet na may saklaw ng nasa 40 kilometers at ang PHL-03 multi-role rocket launcher na gawa umano ng China na may kakayahang magpaputok ng mga guided at unguided rockets na may saklaw ng nasa 130 kilometers. Ayon sa think tank ng International Institute for Strategic Studies, ang militar ng Cambodia ay mayroon umanong humigit kumulang 48 BM-21 at 6 lamang na PHL-03 multiple rocket launcher. Sa ngayon ay nakuha na ng Thailand ang ilang bahagi ng mga probinsya ng Cambodia malapit sa mga border nito. Sa isang pahayag noong Lunes, sinabi ng hukbong panghimpapawid ng Thailand na gumamit sila ng lakas panghimpapawid upang pigilan at bawasan umano ang mga kakayahan ng militar ng Cambodia na kinakailangan upang pangalagaan ang pambansang seguridad at protektahan ng mga sibilyan. Inakusahan ng Thailand ang Cambodia na nauna umanong magpaputok at tinamaan nito ang mga sundalong Thai, pero itinanggi ng Cambodia ang paratang at inakusahan ang militar ng Thailand ng paglulunsad ng isang pag-atake noong madaling araw. The Thai side have violated the ceasefire agreement and the joint declaration between Cambodia and Thailand signed by both parties. The Ministry of National Defense of the Kingdom of Cambodia categorically condemn in the harshest term the brutal, barbaric, and belligerent acts of war committed by the Kingdom of Thailand against Cambodia's sovereignty and territorial integrity. On December 7, 2025, at around 14:15 p.m.
Thai troops began to fire first on Cambodian force in the area of Proliantmore in Pravihir province and continue the attack on December 8, 2025 at 5:04 a.m. until 18 p.m. The Thai military force recklessly opened fire at Anses and another areas in the 4th Military Region. At sa ibang balita naman mga kabayan, matagumpay na isinagawa ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas at ng United States Indo-Pacific Command ang ikasyam na bilateral maritime cooperative activity na nagbibigay diin sa ibinabahaging pangako ng dalawang bansa sa pagpapanatili ng katatagan, seguridad at nakabatay sa mga patakarang internasyonal na kaayusan sa rehiyon ng Indo-Pacific. Sa panahon ng ehersisyo, nag-deploy ang Armed Forces of the Philippines ng isang matibay na hanay na mga assets nito na kinabibilangan ng BRP Jose Rizal, 3 FA-50 fighter jets, 3 A-29B Super Tucano aircraft, isang Philippine Air Force Black Hawk at isang Sukhoi helicopter. Ipinakita ng mga assets na ito ang lumalawak na kahandaan sa operasyon ng Pilipinas at ang lumalaking kakayahan nitong makiisa sa mga puwersang kaalyado sa mga komplikadong senaryo sa karagatan. Habang ginamit naman ng US Indo-Pacific Command ang USS Rafael Peralta, mga helicopter na MH-60R Seahawk at isang P-8 Poseidon Maritime Patrol Aircraft na nagpapakita ng mga advanced na kakayahan sa pagmamatyag, pakikidigma sa hukbong dagat at magkasanib na operasyon sa karagatan. Ang bilateral maritime cooperative activities ng Pilipinas at Amerika ay nagsisilbing patunay sa malakas at malaking alyansa sa pagitan ng dalawang bansa. Pinatitibay nito ang mga ibinabahaging pangako sa seguridad sa karagatan, kalayaan sa nabigasyon at isang mapayapa at matatag na rehiyon ng Indo-Pacific kung saan ang mga karapatan ng lahat ng bansa, maliit man o malaki, ay itinataguyod.